Right. Pero maliban pa doon, meron pang mga second generation ng cell leaders natin. Yung unang generation, they met with me. Ano ba yun? Okay. Yung CDTP Paranaque Cell Structure, tingnan ko. Right. Na nagkaroon kami ng meeting at napag-usapan na Friday evening po yung aming meeting. Right? Merong meeting ng mga group ko sa cell group. Every Friday, weekly po yon. At gagawin natin to receive discipleship training mula ngayon at hanggang may buhay. Naintindihan niyo? Habang may buhay. Kung kayo ay magiging cell leader, ang cell group ninyo ay habang may buhay. Amen. May buhay yung cell leader at may buhay din yung cell member. Talagang wala na. Alright? Pagkatapos, yung first generation group leader ay meron din siyang panahon na mag-meet din doon sa second generation. Right? So, minimit ko sila Jimboy. Si Jimboy naman, meron silang second generation, meron cell leaders, yung sa kanyang lalim. At may mga pagkakataon din, hindi pa natin gaanong naayos ng ating programa, dapat i-meet din yung second generation. Right? I-meet din yung second generation. Okay. Pagkatapos, serve his own cell members as well as cell group. Alright. Ako ay hindi lamang yung 7 o hindi lamang yung 6, pero meron na akong ministry to G12 sa mga estudyante. Itong 18 ng mga students na ito, dinupo ko na rin sila. Merong 4 na cell leaders. So, G12 ministry ko yon. Ministry G12. Alright. Pero ngayon, ay meron pang nadagdag. Kasi, ang mga pastor doon sa Ilocano, mga lay leaders sa Ilocano, nag-schedule na rin sila. At once a month, ay pupunta rin ako ng Mapayaw. Alright, sa Ilocano District. At nagkakaroon din ng ministry G12. So, I'm serving my own cell groups. Yung ministry G12 ng estudyante. At ganoon din doon sa mga Ilocano. Ganoon din, ganyan po. So, G12 leaders, when another cell church is branched out, right, pinakita natin dito kanina, halimbawa, Jimboy, right, marami na actually ang kanyang grupo. Marami na actually ang kanyang grupo. They, ang isa sa kanilang sabi, ang tawag sa'yo, Jimboy, okay, gusto kong magkaroon din ng aking sariling cell. Right, so, you become a G12 leader din, right? Kung mag-branch out, he serves his own cell as well as the new cell. So, ibig sabihin, halimbawa, si Jack ang pangalan mo. Jack. Okay, Jake. Okay, si Jake. Okay, dinero na siya grupo, no? So, ang ibig sabihin nito, nag-serve siya, parin sa kanyang grupo, pero mamaya siguro gusto niya, mayroon pang iba. So, gagawin po niya yun. Alright. So, ganun po ang nangyari. Alright. Ano na ba yan? Kita ba? Hindi. So, parang history na ang nangyari. Okay. Anyway, ang right, marahil narinig na rin ninyo kung ano yung mga sinasabi, nagre-report naman ako sa inyo dito sa church. Ano bang nangyayari? Alright. Nagkaroon tayo ng vision sa ating organization, 2020 vision. At ang layunin namin ay makapunta kami sa ibang mga district. Yung nangyayari dito sa atin. At dito sa Central Tagalog District, marahil kayo nakarating na rin doon sa mga pagtitipon ng Central Tagalog District, yung male freedom, may mga nandiyan sa inyo na karating na sa male freedom, female freedom, right? Bahagi lang ito ng gawain ng tinatawag na G12 ministry, right? Pagkatapos, mayroon na rin sa inyo nakadalo ng PGL, right? Bahagi lang ito. At yung mga programa ito ay gusto namin iparating doon sa ibang mga distrito ng ating organisasyon. Kaya nga, meron na rin mga grace encounter doon sa North
Tagalog District. Sa Ilocano District, meron na rin silang Grace Encounter. Sa South Bicol District, nagkaroon na rin sila ng Grace Encounter. Kaya, ang ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang po dito, Paranaque, hindi lamang po dito sa Central, kundi sa buong mga bahagi ng Iglesia po ng ating organisasyon sa Christ in the Philippines. Kaya kung kayo dumadalo ng mga camps, marinig ninyo ang report ng mga kabataan, anong nangyayari din sa kanilang mga iglesia patungkol dito sa G12 ministry. Alright. Merong pag-aaral, itong tinatawag na Baylor University. Nag-aral po sila bakit mahalaga ang cell leaders or cell church. Bakit mahalaga ang cell church? Una, a Baylor University study ay nagkaroon, pinapakita nila it's not only the presence of cell in a church that matters. It is the commitment level of their members. Hindi lamang ikaw, nandun, nagparol call sila, tinawag nila ang pangalan, nasaan ba? Nandiyan. Hindi lamang sa pagdalo, kundi ang sinasabi dito, napaka-importante para dito sa G12, yung commitment. Alright, commitment. Nang ibig sabihin, kailangan akong dumalo. Kailangan akong nandun. Hindi ako nag-absent. Right? Kailangan ako doon. Kung wala ako doon, walang mangyayari. Hindi maging matagumpay. Alright? Yung gawain ng Panginoon. So, importante po yung commitment. Pag-aralan po nila. Si Kevin Doherty, sociology professor, head research of the project, said that in order to have a lasting value to a church, cell must meet regularly. Right, so palagi kong sinasabi, pag nag-preach, pagkatapos ng preaching, sinasabi ko, importante po, na bagamat, hindi ko sinasabi na dito, nagkakaroon tayo ng grouping sa inyong mga lugar, huwag niyong kalilimutan, at least once a week. Alright, at least once a week. Bakit? Ay promote po doon, tinatawag na trust and open discussion. Provide support during difficult moments in members' life. Alright. So, ang ibig sabihin, na habang nandun kayo, alam niyo ang mga problema, kung halimbawa yung isang miyembro ay may problema, nalaman niyo yun. Ano bang pwede nyo may tulong? Kayo ba'y nag-pray? Kayo ba'y tumulong sa kanyang problema? So, kung hindi kayo nag-meet regularly, hindi mo malalaman at mamaya-maya, wala na siya. Hindi na dumagalo. Nagtampo na. Right. So, maintindihan po natin ang sinasabi po dito. Ang sabi niya, actually, yung increased commitment daw, levels ng members, at highly committed members contribute to the overall strength and veracity of the church, regardless of the church size. So, ibig sabihin, dahil sa commitment ng mga miyembro, naging tunay po ang iglesia, maliit man ito o malaki. Okay. Ang pag-aaral na ito, in-affirmed that members of cell are more likely to tithe, nagbibigay, dumadalo sa mga gawain, at nagboboluntaryo sa mga kinakailangan gawin. Pagkatapos dumadalo sa gawain ng regular. Okay. Sa mamamagitan ng cells, we live out the gospel in the world, being focused for the works of the service of which God calls us. Ang celebration natin, overflow from the cell life or spiritual gifts, can be developed in a context of trust and security. Habang nagde-develop tayo ng tunay na isang komunidad Kristiyana, with each other, tayo ay nabibigyan ng kalakasan to reach out sama-sama sa mga hindi pa nakakilala sa mundo, mga kapatid. Dito sa cell church, meron tatlong klase ng cell. Meaning, una, yung tinatawag na cell church, yung maliit na grupo. Pangalawa, yung tinatawag na congregation. Katulad halimbawa, maraming mga cell ng mga
mga kabataan, nagtipon-tipon sila sa KFC, ha? Hindi na lang kung ano-ano, KFC na ngayon, ha? Baka sa susunod, French Baker na. Ano pa? Alright. So, yun ang congregation. Marami, grupo na mga cells, nagkatipon sila sa isang lugar. Pagkatapos, may tinatawag na celebration, lahat na cell groups sa buong sa iglesia, nandun sila magdiriwang sa ating Panginoon. Okay. So, ganun po, purihin ng Panginoon. So, itong huli, organize po yung 4C natin. Ano ba yung 4C? Courage to confront comfortable Christian. At alam ko na itong 3 taon na involvement natin sa cell strategy, nakita ko ang pagbabago ng mga miyembro ng iglesia. Mga may edad, mga kabataan, maging mga bata, ay nakakaranas ng malapitang ugnayan sa isa't isa. Purihin ang Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tumadami ang bilang ng mga kabataan, and sometimes yung mga kabataan ay, of course, dahil sa puro mga kabataan ay sometimes hindi mo pigilan, kayo nagiging magingay masyado at hanggang naramdaman na ng kapitbahay ang ingay natin dito. Amen. Ano ibig mong sabihin? May ginagawa ang Panginoon. Amen? Nagkakatuwaan po tayo dito. Pero again, hindi ko naman sinasabi na itotolerate ko yun. Please, maging sensitive naman din tayo sa ating kapitbahay. Nagbigay na kami sa inyo ng instruction yung nakarang linggo. Pero purihin ang Panginoon sa ginagawa niya. Kaya alam ko na ito'y pasimula pa lamang. 3 taon pa lamang. Actually, parang itong unang 2 taon, parang pag-aaral, parang labo pa rin. Parang hindi pa rin nagkano maintindihan. Right? Hindi pa rin nato nag-grasp. Pero salamat sa Panginoon sa pagkatalang ko na sa ngayon, naintindihan na po natin kung ano po itong Cell G12 Ministry. Ano po ito? Biblical and brings actual explainable growth. Ang ibig sabihin ng cell church. Ito ang advantage ng cell church. Holy Spirit, pwede rin kumilos sa pamamagitan ng mga palatandaan. Nagkakaroon din ng himala. Bilang leaders, na-develop po tayo sa isang organized at marami pong naging lumalabas na mga leaders na dito po sa iglesia. Meron pong tinatawag free exchange of spiritual values. Siyempre, nakikita mo pagbabago ng isang kapatid o si Jimboy, dati ganito, pero purihin ang Panginoon. May pagbabago nangyari sa kanyang buhay. Alam niyo, yun ang naging ginawan para sa maraming kabataan. Siya rin mismo nagsabi, dati-dati daw yung kung ano-ano lang nilalagay din sa kanyang Facebook, pero ngayon puro Bible na. Puro spiritual na. Purihin ang Panginoon. Tingnan nyo, hindi po kung ano lamang nagbigay sa kanya, nag-inspire sa kanyang gano'n, hindi ang Panginoon. At lang naman niyo dati, siguro, hindi pasalita tayo, pinabata ito. Pero ngayon, sa kanyang bahay, puro salita ng Panginoon, puro pangarap, magkitata niya, pinapangaralan niya. Kasi, ganyan ang nangyari. May nangyari na po sa kanyang buhay. So, siya lamang siguro ang maalala ngayon kaming iba, pero din, salamat sa Panginoon. Kasi ito po ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung pagbabago ng ating buhay. Bakit natin ginagamit ito? Kasi maging si Jesus, ginamit din niya ang small group. Ang unang iglesia, pero din, tipon sila sa kabahayan. Hindi po sa templo, hindi po sa malaking simbahan, katedral, hindi po yun, kundi mga small group po yun. Pagkatapos, ang bawat may handog sa kanila, pinapagamit sila sa Panginoon. So, ito po ang ating estratehiya na gagamitin natin ngayon. Yung tinatawag na School of Basket Operation, nandyan po yung Oikosing, nandyan yung Grace Encounter, one-to-one, may PGL, may male freedom, female freedom, meron pang ibang mga ating pong pinag-uusapan dito po sa Grace Encounter o dito po sa cell ministry na ito. At alam ko ng Panginoon ay gagamitin natin ito. Amen?
Pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay.